mga Aldo Kakapsat. So, ngayon, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng viewer natin, si Sir Mark de Guzman. Ayan. So, Sir, ito na yung explanation natin kung bakit yung design natin ng chamber ay ganito. So, ito pala yung ginawa natin nung nakaraan na pang tiksay. So, nagpalit tayo ng mas malaking chamber. Ayan. So, yung dating ginawa natin ay 1/4. Ayan, 1/4. So, nagpalit tayo ng 1/2. Ayan. 1/2. Tapos, 12 inches yung haba. Dahil nung sinubukan natin na pantiksay, so medyo mahina yung impact. Minsan hindi umaabot sa 15 meters. Kaya nagpalit tayo ng mas malaki. So parehas lang din naman 3 divider yung ginawa natin dito. So sa una, ayan, dito 2 inches yung pagitan ng takip hanggang sa unang divider. Then sa pangalawang divider, ayan, 3 inches. Then sa pang-apat, 4 inches. Ayan, so then hanggang dito na yung dulo. Dahil ayan, nandito yung joinings natin papunta sa barrel. So ang sinasabi ni Sir dito, kapag daw mas malaki ang space dito sa kanyang combustion chamber hanggang sa papaliit ng papaliit. So from dito yung kanyang combustion, kapag lumiliit ng lumiliit yung space ay mas lumalakas yung kanyang compression. So tama naman siya, dahil nga habang papaliit yon, mas lalong nako-compress yung hangin, yung pressure na lumalabas papunta dito sa barrel. So tama naman siya. Pero yung design kasi natin, ayan, so dahil nga medyo matagal-tagal na rin tayong gumagawa ng ganitong laruan, yung design kasi natin, ayan, pero dati naman ganun yung ginagawa natin, pare-parehas na 3 inches. Ayan, pare-parehas na 3 inches. Ang nagiging problema lang natin, kapag yung chamber natin ay DDoS, 60mm or yung 50mm na orange pipe, kadalasan ang sumasabog nandito na part sa pinakalikod. Ayan, sa dulong part ng chamber natin. So dito siya sumasabog dahil nga pare-parehas yung compression niya. Ayan. So ang naging design natin, ayan, pinalitan natin. Mas maliit dito hanggang sa papalaki ng papalaki. And then bale nakuha natin yung tamang sukat para dito sa kanyang combustion chamber. 1.5 or 2 inches depende sa laki ng chamber. So kapag DDoS yung ginagamit natin na chamber, or 50mm to 60mm na PVC, ito ay obserbasyon lang natin. Sa tagal na rin natin gumagawa ng mga ganitong laruan. Ayan, so kaya yung naging design natin ngayon, mas maliit sa combustion chamber hanggang sa papalaki. Kaya naiwasan na natin yung pagbigay o pagsabog dito sa dulong parte ng ating chamber. So dahil nga from mas malaking PVC papunta sa elbow, ayan, so napakaliit, hanggang sa papunta sa barrel mas maliit. Kaya minsan dito yung bumibigay, so sumasabog.
Ayan. So, pinalitan natin yung ganong design. So, ganito na ngayon, yung mga ginagawa natin. Mas maliit dito. Ayan. 1.5 to 2 inches yung ginagawa natin na pagitan ng takip hanggang sa unang divider. Then, hanggang sa papalaki ng papalaki. Ayan. So, naiwasan naman natin yung ganong problema na minsan bumibigay dito sa ilalim. Ayan. Lalo na sa ilalim. Ngayon naman, ang naging problema natin, dahil nga, mas maliit na yung space dito, mas malakas yung combustion, yung pressure. Minsan, bumibigay din yung takip. Pero, ang naging solusyon naman natin doon, so, ganito yung ginagawa natin sa takip. Ayan. Nilalagyan natin ng epoxy. Ayan. So, sobrang solid. Hindi na siya ayan. Minsan tumitilapon kasi ito kapag sobrang lakas. And then yung ginagamit din natin, ayan, takip ng Gatorade dahil mas malaki yung ayan, thread niya. Ayan, mas matataas yung thread niya. Kaya mas makapit. Then makunat din yung pinakatakip. Hindi siya kagaya ng mga unang ginagamit natin na yung takip ng pesticide. So, yun kasi marupok yung mismo, yung pinakatakip niya. So, meron ding nagsuggest na isa nating viewer na ganito yung gamitin natin, mas matibay. So, lahat na ng naging laruan na ginawa natin, puro ganito na yung takip. Dahil nga spray type lang din yung ginagawa natin. Ayan. So, basic lang. Basic na laruan. So, ayan. Yung explanation natin na yan ay based lang din naman sa observation natin. Sa tagal na rin natin gumagawa ng PVC na laruan. Ayun, sana nasagot natin ng maayos yung katanungan ni Sir Mark de Guzman. So, shout out po.